Umupo ako doon sa tabi ng elevator dahil ayoko makita ako ng anak ko umiyak, pero gusto kong iampog yung ulo ko sa pader kasi baka nananaginip yung kasi napakabata ng anak ko. Gusto mo matanong bakit siya? Dahil unang-una wala siyang bisyo, hindi siya nag-i-smoke. Hindi siya umiinom. Baka daw sa jeans. Yan sabi, baka daw sa pollution, sa environment, sa puyat. Sa kanya matatag siya. Sabi niya, Mama, kaya natin to. Lalaban ako. Huwag ka mag-alala. Si Mitch lagi siya talaga sa tabi. Hindi niya iniiwan yung anak ko. Malaki rin ang pasasalamat ni Jam sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kuya Yexel, na nangako ng suporta sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa cancer. Nung naawa lang ako sa kanya, nung pinunta ako sa Oldboy nila, kasi umiiyak siya. Yun yung first time namin sa buong buhay namin na dalawa na siya na iyak ko. At the same time, siya may luha sa mga. Iyak ka na, iyak ko. Sabi ko, pabalik ko lahat. Mga natinguwi mo. Kailangan lumakas ka, kailangan ibalik lahat ng siguro. Kaya, nandito ako sa kanya. 100% ako. Stable sa buhay si Excel at maayos din ang pamumuhay ng kanyang kasintahan. Ngunit ngayon, isa lang ang nais niyang pagtuunan ng pansin, ang nakababatang kapatid na nangangailangan ng tulong. Mahal na mahal kita, sabi ko sa'yo, lahat ng gagawin, lahat ng kaya kong gawin sa mga panahon na ito, lahat yan, 100% ako sa iyo muna. Hanggang sa bubaling ka. At naniniwala ako na gagaling ka kasi walang puwang talaga sa katawan ng cancer. Kaya yung cancer mo, walang binaglat yan. Ang eksplosibong parehang kina Jam at Mitch at kung paano nila hinaharap ang matinding pagsubok sa buhay ng pinata. Sobrang nagpapasalamat ako sa'yo kasi sobrang strong mo para sa akin. Malakas ka. Ganyan mo lang